Meron umanong doktor sa pinagdausan ng hazing na ikinamatay ni Adamson University student John Matthew Salilig. Yan po ang naungkat sa pagdinig ng Senado kasabay ng pagkatuklas na pinsan pa raw ito ng isa sa mga suspect. Tinutukan yan ni Mav Gonzalez. Ang revelasyon sa huling pagdinig ng Senado ukol sa hazing na ikinamatay ng estudyanteng si John Matthew Salilig, merong umanong doktor sa pinagdausan ng hazing batay sa sinumpaang pahayag ng isa sa mga sospek. Ang doktor, pinsan umano ng isa sa mga sospek. We are already trying to identify the person involved, yung the doctor. Apparently, si Ralph Benjamin Tan, he cannot identify kung sino talaga yung doktor. So we're trying to pursue other information kung saan po namin ma-identify yung doktor. Lungkot ito, Senator De La Rosa, may doktor na pala doon, ayaw magbigay ng assistance. At saka anong ginagawa niya doon? Siguro inimbita siya para tumulong, nakita niya yung kondisyon ng bata, umayaw siya. That's a violation of his oath as a medical practitioner at pwede siyang kasuhan. Sa ngayon, nasampahan na raw ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga sospek, pero 11 sa kanila ang at large at tinutugis pa ng pulisya. Dumalo sa pagdinig ng Senate Justice Committee ang pamilya ng biktimang si Matt. Kwento ng kapatid ni Matt, sila mismo ang naghahanap ng paraan para matuntun siya. They cannot move kasi wala pa daw pong crime and wala pa pong evidence. So kami po ng brother ko, naghanap po kami ng mga like leads, like the CCTV, kung saan sumakay yung brother ko, and until napunta po kami sa Binyan. Isang naging problema sa investigasyon, hindi rehistrado sa paaralan ang Tau Gamma Phi Fraternity. I know Tau Gamma Phi is a fraternity that's not necessarily school-based, and there's many other fraternities that are not school-based. If we now compel under the law the schools and the students to mandatorily declare if they are members of fraternities or not, maybe that will help. Ito rin ang panukalan ng pamilya ng isa pang nasawing hazing victim na si Acho Castillo. Come up po with the national registration for the frats and sororities. Parang whether or not the school or the university recognizes that fraternity or sorority, it's already nationally recognized. So it will be easier for the kapulisan to track them down and giving a major culpability dun sa mga heads ng frat. Sang-ayon ng Commission on Higher Education o CHED na magkaroon ng registration para sa mga fraternity at sorority. Dapat din daw magkaroon ng pondo para tulungan sa gastusin ang mga biktima ng hazing na gustong magsampa ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.